Dropshipping, negosyo na walang hassle. Ako nga pala si Aika Medriano at nagnenegosyo ako dito sa Pilipinas. So, ano nga ba ang dropshipping? Ang dropshipping business ay isang paraan ng online business kung saan hindi mo na kailangang mag-stock or mag-inbox ng mga product sa bahay mo. Ang mangyayari, ang supplier mo na ang diretsyong mag-deliver ng product papunta sa customer mo. Ang galing, di ba? So, wala tayong hassle dyan sa inventory. Kumbaga, ikaw yung magiging tulay sa pagitan ng supplier at customer. Kumita ka pa. Pwede kang mag-dropship ng mga damit, gadgets, or kahit anong product na gusto mong ibenta online na hindi mo na kailangan mag-stock ng product sa bahay mo. At hindi ka na rin gagastos ng puhunan. Pero ano nga ba yung formula or paano mag-work yung dropshipping business? So, number 1, kailangan pumili ka muna ng niche. Meaning, pumili ka muna kung saan kang product magpo-focus. For example, ang gusto mong i-focus ay ang beauty products. So, syempre, kailangan kahit na wala kang stock sa ilalagay sa bahay mo, kahit dropship lang yon, negosyo mo pa rin yun. So, kailangan aralin mo pa rin yung target market para makahanap ka ng buyer mo. Pipili ka muna ng niche mo. Syempre, pag nakakuha ka na ng reliable na supplier, i-resell mo na yung product na gusto mong ibenta. Kailangan reliable na yung makukuha nating supplier at yung mabilis yung delivery, mabilis kausap, madaling kausap, para smooth din yung magiging transaction mo sa customer mo. At importante na merong magandang customer service ang supplier mo. So kapag meron ka ng niche, kapili ka na ng product mo, and meron ka nang nahanap na supplier na nagpro-provide ng product na yon, gagawa ka na ng online store mo. Siyempre, gagamit ka rin ng mga marketing strategies. Mga marketing strategies na yon, panoorin nyo sa mga previous vlogs ko. May mga example ako doon. Basta importante na mag-post lang kayo lagi ng mga engaging content na makakatulong para ma-reach nyo yung target market nyo. And syempre, napaka-importante ng pag-monitor at pag-improve. Regular natin dapat minomonitor yung performance sa negosyo natin. Tignan natin or i-observe natin kung ano ba yung mga product na best-selling sa atin. Naintindihan nyo na ba kung paano ito nag-work? So, kapag-visualize ko sa inyo. For example, gagawin tayo ng another example. Magda-dropship ka, ako yung negosyante o ako yung supplier mo. Nagbebenta ako ng beauty products. Ngayon, hihingi ka ng permission sa akin kung pwede ka bang mag-resell ng mga product ko. Hindi ka nga mag-i-inbox or mag-i-stock ng product sa bahay mo. So, kailangan ko mag-provide ng photos o material para sa marketing materials mo. Nga rin, nagkasundo na tayo. Ang gagawin ko, magbibigay ako ng mga photos na pwede mo nang i-post. Siyempre, siguraduhin nyo na walang watermark o walang pangalan ng business ko. Yung photos na kukunin nyo para siyempre, hindi dumirekta sa akin yung customer. And after mo ma-post, after mo makagawa ng online shop mo, na-post mo na yung photos o yung products ko, ang gagawin mo na lang, pagtatrabahuan mo yung i-market. Papalaguin mo rin yung negosyo mo. Papagandahin mo yung social media presence mo. Kung naging okay na yon, may mga buyers na nalalapit sa'yo. Pag may umorder na sa'yo, syempre may markup ka na doon sa product. Balik kung magkano yung product ko, ma-markupan mo na lang siya, then yun yung kikitain mo. So, kunwari, merong bumili ng lotion sa'yo. Yung cost ko sa'yo is 200 pesos. Pwede kang mag-markup ng 100 para may kita kang 100. So, ibibenta mo sa customer mo ng 300. Then, ipapasa mo na sa akin yung delivery details para mapadala ko na sa customer yung product na order nila. So, kung nagbayad na sa'yo yung customer sa kung anong payment method, ibibigay mo lang sa akin kung magkano yung pinagbili mo sa product ko. Kung 200 yung product ko, babayaran mo lang ako ng 200 and sa'yo na yung 100, ako na bahala sa lahat, sa delivery, sa shipment, sa pag-aasikaso, ako na lahat. Ang gagawin mo na lang, kakausapin mo lang yung customer mo, magpa-promote ka lang, and ipapasa mo lang sa akin yung mga orders. So, ganun siya pinaka-nag-work. At syempre, meron ding advantage at disadvantages ang pagda-dropship. Una tayo sa advantage. Ang maganda sa pagda-dropship, pwede kang magbenta kahit saan at kahit kailan. Kahit nasa bahay ka lang o meron kang trabahong ibang ginagawa, pwede kang mag-dropship. Ang isa namang disadvantages, since wala kang stock sa bahay mo, nakadepende yung stocks mo sa supplier. Kaya nga sabi ko, importante na magkaroon tayo ng reliable na supplier, yung alam natin na responsible sa pag-i-stock ng kanilang product para anytime na merong o-order sa atin, may mabibigay tayong produkto. At advantage ulit, ang maganda dito, hindi na natin kailangan ng warehouse o ng physical store. Wala talaga siyang gastos. Hindi mo na rin kailangan mag-hire ng mga tao or
gumastos pa ng ibang operating cost. And lastly, ang isa pa ulit na disadvantage, pwede tayong magkaroon ng delay sa mga orders. Since hindi nga natin hawak yung oras or yung pag-manage ng delivery, pwede tayong magka-problema minsan dito kapag na-delay yung mga shipment sa supplier. Kasi hindi rin minsan may iwasan yung magkaroon ng problem sa pag-process ng order, ganyan. Yun lang din yung isang disadvantage kasi hindi mo nga makokontrol yung mga gagawin mo kasi nakadepend lahat sa supplier mo para mapadala yung product. Pero 'di ba, sabi ko nga, wala kang kailangan ipuhunan dito, hindi ganun ka-hassle at halos walang hassle. Napakagandang way siya para mag-start ng negosyo kung wala ka talagang maipuhunan or capital. Ay, napakaganda mag-start sa dropshipping business. Kasi kahit wala kang nilalabas na puhunan, natututo kang magnegosyo. Kaya kapag naglabas ka na in the future, mas balak mo nang palakihin yung negosyo mo, mas alam mo na i-control at mas alam mo na yung proseso kasi na-experience mo na magnegosyo kahit wala kang pinuhunan. So, ganun lang naman kasimple ang pagda-dropship. Gaya ng sinabi ko, sa pagda-dropship, napaka-importante na pumili ka ng tamang niche, kung ano yung product na gusto mong ibenta at i-focus. Number 2, pumili ka ng reliable na supplier. Importante na meron silang magandang customer service, gaya ng sinabi ko, para less hassle ito para sa atin. Kapag nakapag-set up ka na ng online store, huwag mong kakalimutan magkaroon ng magagandang marketing strategies or materials para ma-promote yung product. At lastly, i-improve at i-monitor ang business. So, yung mga bagay na yan, huwag mong kakalimutan para alam niyo yung process kapag nagsimula kayong mag-dropship. Ang pagda-dropship, isang magandang paraan siya para magkaroon ng negosyo online kahit wala tayong puhunan. Kailangan lang natin ng sipag, tiyaga at kaalaman sa online marketing. Kaya kung nagdadalawang isip ka pa at hindi mo alam paano magsisimula, kapag napanood mo tong video na to, simulan mo na mag-dropship para ma-experience mo na at masimulan mo na ang online business journey. Naniniwala kasi ako na lagi tayong merong paraan para kumita. Wala man tayong puhunan, maliit man yung puhunan natin, basta meron tayong tiyaga at determinasyon, kayang-kaya natin magsimula. Actually, sa akin, sa business ko, marami ring nagda-dropship. So, ako yung nagpa-process ng mga orders sa kanila at the same time, kumikita sila. Siyempre, importante sa akin na maganda yung customer service ko dahil nakasalalay din yung tiwala ng mga customer nila sa kanila. Halaga na binibigyan din natin ng value yung mga nagda-dropship sa atin. Kung naghahanap ka ng pagkakakitaan, wala ka talagang puhunan, simulan mo na ang pagda-dropship. Kung hindi mo alam kung saan ka magsisimula dahil wala kang puhunan or wala ka pang ganun kalaking knowledge, simulan mo na ang pagda-dropship. At sana natuto kayo sa video ito and ma-apply nyo na ito para makapagsimula na kayo. Kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like and subscribe ng account ko para maging updated ka pa sa mga susunod na topics natin na pwede kong ma-share sa inyo. At kung may mga gusto pa kayong ibang business topics or iba pang lifestyle topics na pwede kong i-share sa inyo, paki-comment lang or mag-suggest lang kayo sa comment section para magawa natin ng video or content na makakatulong din sa inyo. And always remember that you have to learn today to create a better tomorrow.